Okay, welcome po sa Joycey. Pattern and dressmaking tutorial doon sa nagtatanong paano paggawa ng pantalon. Ayan, dito sa book 1 ng Joyce Joycey, meron akong pajama pattern. Okay, sa pajama pattern, meron tayong down 12, down 25, at saka yung down 30 para makakuha tayo ng crotch. Okay, isang pattern lang yan. Ito yung guide natin. Guide na rin natin to sa pantalon. Okay, marami kong upload ng pantalon pero siguro natatabunan. So, marami pa rin nagtatanong, lalo doon sa mga bagong bili ng book. Okay, ito yung back panel. Ayan siya, tingnan niyo yung pagkakaiba. Lumabas ako dito ng 10 cm pag back panel. Kay front panel naman 5 cm. So gagawin natin siya sa pattern. Okay, ayan, kung may book kayo, paki-check lang ito, i-memorize nyo. Okay, tapos kailangan natin ng ating mga tools. Ayan, ito ginagamit ko kasi ito sa sa pagkagagawa ako ng pattern ng pantalon. Dito ko siya ginagamit. Mas more on gamit ko yan sa pag gumagawa ako ng pantalon. Ayan, okay, yan yung pito na yan. So gagamitin natin sa pantalon. Ayan. Okay, start tayo. So nag-adjust ako ng ng guhit dito. So ipo-fold ko to, ha. Ngayon pwede niyo akong sundan. Ayan. Okay, ilan to? 6 cm. Okay, 6 cm yung sobra. Pinold ko na para hindi kayo malito. Okay, ito yung down 12, down 12, down 25. Ito yung down 30. Okay, nagguhit ako sa down 30, kaya dumami yung guhit niya. Ito yung down 50. Okay. Lagyan natin. Down 12, down 25, down 30 additional para sa crotch. Sa pantalon kasi to. Okay, down 30 para sa crotch. Okay, tapos down 50. Ayan. So, sa pantalon, okay, itong mga tools natin nasa centimeter lahat to, kaya hindi kayo mahihirapan. Okay, ano ba ang purpose nito? Okay, ang pagguhit. Para pagka naguguhit tayo, hindi tayo paliko-liko. Kumbaga, naka-align. Okay. Nasa hulog, kumbaga. Kasi, kumbaga, L-cut na siya eh. O, ayan. Hindi na kayo paliko-liko ng, ng guhit. Ito na rin ang ipangguguhit nyo. Okay. So, ayan na. Down 12, down 25, down 30, down 50. O, ayan. Meron na kayong guide. So, ngayon, kailangan natin ng... Unahin natin yung unahin natin yung front panel, ha. Pero maglalagay na ako ng mark. Okay, ang back panel is 10 cm. Ito yon. Okay, 10 cm mula dito. Okay, yung pattern ko is nakaganito. Para ma-adjust natin yung hips mamaya. Okay, una 10 ka muna. Tapos yung 5 dito siya eh. Ito yung 5. Okay, guhitan natin yung ito yung 5. Okay, ito yung 10. Dito yung 10. Ito yung back. So, ito yung 5. Hati lang yan, hinati ko lang. So, dito tayo magguguhit. Unahin natin yung front panel. Ayan. Magguguhit ako ng diretso. Ayan. Ito yung front panel natin. Hanggang dito lang tayo kay 5 magko-crotch. Okay, magko-crotch tayo kay sa front panel. Okay? Gamitin natin ito. Pwede ito, pwede ito. Ayan. Para sa pakurba. Okay, ayan. Okay, gandahan natin. Ayun. Ito na. Meron na tayong front panel. Okay, ayan na siya. Ganyan lang siya kasimple. Ngayon, dito, ito yung ating starting point. Okay, starting point ito. Baba tayo ng 3 cm. Kasi front ito eh. Okay, baba tayo ng 3. Connect na natin dito sa gilid. Ayan. So, meron ng muka, yung punja natin sa harap. Okay, kung magsi-zipper kayo dito, ito yun. Okay, ayan. Ito yung zipper. Okay, kasi ito na yung harap. Ngayon, connect natin ngayon dito, yung punja sa hita. Okay, ang gagawin ko, guhitan ko ng diretso para meron tayong guide. Guhitan natin kay hanggang down 50. Kasi down 50. Okay? Ngayon, paano natin siya i-connect dito? Meron akong, ito ang ginagamit ko na pang-connect dito. Okay, kay down 50. Pero,
kay 2 cm ako nagsisimula. Okay, ayan, kay 2 cm ako magsisimula, tapos kino-connect ko siyang papaganon. Hihinto ako kay down 50. Ayan. Tapos, idiretso na natin itong guhit na to. Ayan. So, meron na tayong hita. Okay, eto na yung ating front panel. So, kung mapapansin nyo, eto yung ating punja. Okay, punja ng harap ito. O, diba? Ayan. Napapansin nyo, diretso lang siya. Hindi ako nag-slant. Diretso lang yan. Okay, puro diretso lang yung guhit na yan. Okay. So, eto yung harap. So, gagawin naman natin yung likod. Tapos na tayo, mamaya na yung hips, mamaya na yung waistline. Huli yun. Dito muna tayo sa crotch. Okay, ngayon, back panel naman tayo. Para maintindihan nyo, gagamit ako ng itim naman. Okay, ayan. Sa tutorial, gumagamit ako ng pentel pen. Kasi, hindi nyo makikita kapag gumamit ako ng pencil. Pero, ang totoong nagagawa po ng pattern ay hindi ko magamit ng pentel pen. Sa pencil tayo, yung pinaka. Kasi, yung maliliit na, nakita nyo kaya nga itong centimeter na to. Tapos, ang ginagawa nating pattern is 4, diba? Kasi 1/4 lang ito ng katawan, ng hita, harap at likod. Okay. Kapag ka lumagpas ka ng guhit, is big deal po yan kapag ang ginagawa nating pattern is pang benta or pang maramihang gawa, volume, hindi pwede yan. Hindi pwede yung pentel pen, kailangan lapis. Pero kasi sa sa atin lang naman ito, panghanap buhay. So, guide lang naman kasi yung tinuturo ko sa inyo. Pero wag nyo akong gagayahin na ganito ang nyo. Huwag kayong masanay, kailangan lapis ang gagamitin nyo. Okay, sa back panel na tayo. Gamit ako ng itim para makita nyo kasi malabo kapag kaibang kulay. Okay, eto na. Eto yung labas ka naman ng 10. So magko-connect ulit tayo. Paano tayo magko-connect? Eto ulit. Connect ulit tayong ganun. Dito din siya. Ayan, pero magkakaroon lang siya ng konting lang naman. Ayan. So, ayan siya. Konti lang yung diferensya niya sa crotch natin. Pero, pagdating dito, kasi ito yung 10 baba tayo ng 1 cm. Ayan, bumaba ako ng 1 cm. Bakit? Mamaya ako na ipapaliwanag. Okay, ayan. Ngayon, pagdating dito, ito si down 25. I-slant ka ngayon. Okay, dito tayo ngayon. Ayun. So, ilan ito? 3 cm. Okay? Kung si front panel ay diretso, si back panel naman pa slanting. Ito 3 cm. Okay, yung distance niya mula dito sa starting point natin, pumasok ako. Okay, ng 3 cm. Pumasok ako dito. So, eto ngayon yung ating back panel. Okay. Eto 3 cm din, bumaba tayo kay front panel, di ba? Bumaba tayo kay front panel ng 3 cm. Ngayon, si back panel, akyat naman tayo ng 3 din. Okay? Kasi yung likod, mas malaman. Okay, akyat pa tayo. Tsaka tayo magko-connect ulit dito. Connect natin siya dito. So, magtatagpo siya dito sa gilid. Okay? So, ano ang pagkakaiba? Yung harap, mababa. Yung likod is mataas. Yung harap ay diretso, yung likod ay pa-slanting. So, para mag-shape yung ating puwetan. O, ayan. So, ngayon, dito na tayo sa crotch natin uli. Okay. Sa crotch ng back panel, ang ginagamit ko, ito. Okay. So, may marking na ako. Nag-i-start ako kay number 7 cm. Okay. Ayan. Itatapat ko siya kay 7. Pero mula dito, sa guhit na to, lumalabas ako ng 3 cm. Okay, 3 cm ito. 3 cm. Ayan. So, i-connect ko na siya dito. Tsaka ko siya i-connect dito kay back panel na crotch. Ayan.
Tapos, guhit ka uli ng diretso. So, kung mapapansin nyo, yung likod medyo malaki. Meron siyang usli. Oh, ayan. So, tapos na tayo sa crotch. So, bakit ko ibinaba? Ngayon, para hindi pumilipit yung pantalon nyo, ito yung marking natin. Okay, marking natin yan. Sa tela, kapag ka tinatabas nyo ito, okay, tatabasin ko na siya. Okay, for example, tabas ko siya ha, kasi gusto kong ipakita sa inyo yung mga ano. Eto lang, gusto ko lang ipakita sa inyo yung crotch. Bakit ako nagbaba? Okay, hindi ako magbababa. Dito tayo sa guhit. O, ayan. Kasi, gusto kong ipakita sa inyo na dapat pantay to. Pagka mag-join kayo sa fabric, lalo kung maganda ang cutting nyo, nakasunod kayo sa grain line. Okay. So, ito yung harap, ito yung likod. So, pagtapatin nyo siya, ayan. So, dapat magna-nuts kayo dito para hindi magtutwist yung ano nyo, yung pag-join nyo. Hindi siya pupunta sa harap. Kailangan ano siya, maganda ang bagsak. So, unti-unti, gawin nyo yung ganito. Kung magtatapat siya, oh, kasi nagbabayas itong likod, kaya ang pinakatapat niya is ito. Kaya ako bumababa ng 1 cm. Ayan. Hindi ako sumusunod sa guhit. So sa pattern natin, syempre hindi ko naman na pwedeng ituro lahat dito. Kasi guide na nga lang ito. So kayo na yung tutuklas kung ano yung mga maliliit na pwede nyong i-adjust. So dito in-adjust ko na. So ayan na. Ngayon, sukatin natin yung crotch. Ang crotch ng ang hips nito is 38 inches. Okay, 38 inches. Tapos ang waistline is 26. Okay. So, ang 1/4 ng 38, kailangan natin ng 38 1/4. Okay, 38 divided by 4, 9.5. Okay. 9.5. So, dito tayo kay second hips. Okay? So, 9.5. Ayun. Tapos, ang waistline natin, alam nyo minsan sa pantalon, pwedeng hindi kayo mag-dart sa harap. Minsan may mga customer na ayaw mag-dart. Try natin yung 26 kung pwedeng walang dart. Kasi pwedeng wala yan eh. Pag sinabi ng customer, ayoko ng, ng may dart. Kailangan sundin mo sila. Okay, 6.5. Okay, ayan. So ngayon, ayaw ni customer kunyari ng walang dart. Anong gagawin mo? Gagamitin natin ang ating hip curve. Ayan, ng hip curve. So, pagka kinonect natin si hip curve, dalawa ang hip curve natin. Okay? Kung mapapansin nyo, may gamit ito eh. Ito yung makurba. Etong si number 4, makurba to. Etong si number, anong number nito? Natural waist. Number 3. Okay, number 3, number 4. Katangtaman lang ang kurba niya. Dito sa Kuwait, mas magamit ang mas makurba. Pero sa mga Pilipina kasi, dito tayo sa number 3. Okay, kahit si makurba, hindi siya... pangit siya kung i-connect mo sa walang dart. So, magbawas ka ng hips. Okay? Magbawas ka ng konti. Okay? Pero ang gamitin natin, itong hindi makurba pag sa pantalon. Ayan. Kasi, didiretso tayo kay down 50. So, ito, mula dito sa 0, wala itong walang dart ang harapan niya. Kung mapapansin nyo minsan, may mga pantalon na walang dart sa harap. Yung mga signature na pantalon kadalasan walang dart. Tapos, maganda rin naman kasi yung walang dart. Pwedeng meron, pwedeng wala. Pero ako, gagawin natin yung walang dart. So, magbawas ka ng, for example, magbabawas ka ng 2 cm sa harap. Okay, kunyari matambok yung sa may likuran niya. So, i-connect na natin hanggang kay down 50, tigil ka. Ayan, isang connect na yan, wala tong dart. Okay, ayan siya. Tigil ka dito, tapos i-straight mo lang ito. Huwag ka muna magbabaston kasi pagka nagbaston ka, hindi ka na pwedeng mag-straight. Pero kung nag-straight ka, pwede ka pa rin magbaston. Siyempre, doon tayo sa safe.
Okay, ayan na. Ngayon, yung likod. Aregluhin natin yung likod. I-open ko to kasi hindi na tayo kakasya. Ngayon, sa likod na tayo. Sa likod, syempre, may dart. Okay? Lagyan natin ng dart yung likod. Okay, kung mapapansin nyo yung green, yun yung front panel, ha? Ngayon, yung likod, paano tayo magda-dart sa likod? Same procedure. Mula dito sa starting point natin, syempre, kung sa damit, 'di ba, 10 cm yung ating guide para sa dart, 10 din siya syempre dito. Ayan. Tapos kay 12 cm, wag mo nang i-12, masyadong mahaba yan pag sa pantalon. Akyat mo siya ng konti. Okay, ayan. Same procedure, 3 cm ang dart natin. Ayan, meron tayong dart. Okay, ito yung dart. Sasara natin ito. Okay, hanggang dito lang tayo, hindi tayo umabot kay down 12 kasi umakyat tayo eh. Ayan. Ngayon, sukatin na natin yung waistline niya, 26. 26 divided by 4, 6.5. Okay. 6.5, talon tayo. Okay, 6.5. So, dito siya pumunta. Si 6.5. Ngayon, yung hips. Okay, kung mapapansin nyo, eto siya, kasi isasara natin dito. Ngayon yung hips, ilan yung hips? Sukatin na natin, kasi nagbawas tayo. Okay, ang hips. Sukatin na natin yung yung kalahati, kasi meron na tayo dito. Masusukat na natin ito, yung 1/4 nito. Okay, so 38 divided by 2, 19. Okay, ilan itong green? 9.5. Hindi. Dito pala tayo. 8 3/4. Okay. Hawakan mo siya dito. Kailangan natin ng 19 para sa kalahati. Ayan, 19. So, dito siya. Ayan. Nakita niyo yung pagkakaiba. Okay. So, gagamit na naman tayo ng hip curve number 3. Ayan. So, magiging ganito siya. Dito, hindi tayo pwedeng ganito siya ganito siya ka-connect, masyado siyang makurbada. So, labas pa tayo ng konti. Ayan. Kailangan binabalance nyo yung connect nyo, ha? Okay. So, ayan. Tapos, guhit ulit tayo ng straight. Ayan. Okay. Kung mapapansin nyo, okay, ito na yung mukha ng pantalon. Maliit yung harap, malaki yung likod. Ngayon, dito kay down 50, lagi kayo magna-nuts. Kailangan magpantay ang likod at harap para hindi kayo magpipilipit. At kung ano yung sasobra sa taas, pwede nyo siyang gupitin. Dito kayo magugupit sa taas. Okay, check natin yung crotch. Okay, for example, ang crotch niya is 27. Okay, sukatin natin 27. Ang crotch ng 38 ang hips is pwedeng 26, pwedeng 27. Okay, sa 27 tayo para safe. Para pwede tayong bumaba. Malay mo, high waist siya. Okay, 27. Sukatin natin una yung crotch ng harap. Okay, dito tayo magsusukat. Ayan. Okay, 12. Pwede nyo akong sabayan para makita nyo kung yung pattern na ito. Okay. Ayun, 27.5. Pwede na. Okay? Pero kung 26, for example, teka 26 o 25. Kung ito is 27, so kailangan mo magbawas ng 2 inches. Okay, bawas ka ng 1 inch dito. 1 inch din sa likod. Tapos i-connect mo siya dito. Basta bawas, dagdag bawas lang pagdating dito sa crotch. So, i-check nyo yung crotch nyo. Dagdag, bawas. Basta ito yung guide nyo. Ayan. So, magiging ganito yung itsura ng pantalon natin. Karapat likod na pattern to.
eto, nagpipit siya kahit kanino eh. Kasi ang pagkakaiba lang naman ng pantalon is yung high waist at saka low waist. Oh, magiging ganito ang itsura niya. Oh. Ayan. Akala nyo sa pattern ang pangit niyan, pero pagka nakasuot ito, maganda ito. Kung maglalagay tayo ng dart dito sa harap, kung gusto nyo maglagay, yung iba kasi pagka naglalagay ng dart dito sa harap, pantayan yung hips nila. So magpapantay yan. Pero ito, pagka ganito yung gagawin yung pantalon, ang ganda ng fitting niya. So kung maglalagay kayo ng dart, ito pupunta siya dito. Kuha nyo. Ayan. So, wag kayong magi-slant dito sa may harap. Kailangan diretso lang 'yan. So, ayan. Pipicturean ko 'to para